Ang totoo mga kapatid ay bahagi ng gawain ito, bakit nais ko po na patuloy tayo makapagsagawa ng mga ganito pong mga activity dito sa church. Dahil araw-araw po kayong pinag-pray, pero iba po yung nandito kayo talaga nagkasawahan na napapatungan ng kamay, nahihingi sa Diyos ng biyaya. Kaya mamaya ay muli po kayo pag-pray bilang mga mag-asawa. Hindi tayo sa Diyos ng patuloy na biyaya at pagsama, pagkilos ng Panginoon, protection ng Panginoon sa ating mga buhay, pagiging mag-asawa. Ayan, hallelujah. Sa Biblia ay may nakasulat pong ganito sapagkat hindi po natin dapat aalisin ang salita ng Diyos. Lalo na sa usapin po natin bilang mag-asawa. No? Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, ang lahat ng Genesis kapitulo 2 talatang 18, ang nakasulat po yung ganito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Sa dalita'y manalangin Diyos ang mabanal sa langit. Pinupuri kita at sinasamba, pinapasalamatan ka namin sa dakila pong pagkakataon ngayong gabi na may ganito pong mga uri ng gawain. Naniniwala po kami na gagamitin mo ang pagkakataong ito upang patuloy mo kaming pasiglahin sa aming buhay, pagiging may asawa, Panginoon, may pamilya, pananaliwain mo po ang aming pong pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kanya-kanyang partner na binigay mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kami maging sa kaunting sandali na kami mag-aaral ng iyong salita ay gamitin mo ito upang lagyan mo kami ng mga pagtuturo at mga hamon pa, paalala sa aming mga buhay bilang mag-asawa. Sa iyo po kami kumitiwala at umaasa, lalo na po ako sa bahaging ito'y magministeryo, wala po kayo sa sarili, samahan po ako. Sa iyo po ang kapurihan, mapasalamatan sa aming pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Malakas na malakpak po. Alam natin, hindi na bago sa atin ang kasaysayan na nilikha ng Diyos ang tao ng higit sa lahat ng nilikha niya. Amen. Dahil tayo nilikha niya, ang kawangis niya. At maraming beses na natin napakinggan na nilikha tayo ng Diyos na may napakagandang plano ang Diyos para sa atin. Amen? Kaya nga, na simula dito pa lang sa ating tekstong binasa, sa simula pa lang ng paglikha, ay makikita na natin kung paano talaga ang Diyos ay may napakagandang plano sa tao. Nang makita niya na si Adan ay nag-iisa, marami siyang kasama mga uri ng hayop, ibang uri ng hayop, pero walang kagaya niya. Doon pa lang ay makikita natin ang magandang plano ng Diyos na inilikha ng Diyos si Adan ng isang katulad niya. Sabi niya ay laman ng kanyang laman, gutom ng kanyang gutom. At ito'y naging babaeng sakto para sa kanya. Ito si Eva na naging kapartner nitong si Adan. Kaya nga, nais kong mangaral ngayong gabi, marriage is better plan of God for man and woman. Huwag natin kalimutan mga kapatid na ang pagiging mag-asawa ay isang mabuting plano ng Diyos para sa bilang lalaki at babae ngayong gabi. Amen. Kaya kung sino man ang asawa mo ngayong gabi na binigay sa iyo ng Diyos, tandaan mo, mabuti pa rin ang plano ng Diyos, kaya siya ang nasa iyo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Mabuti ang plano ng Diyos kung bakit siyang asawang nasa iyo. So, ano bang layunin ng titingnan natin yung layunin talaga ng gawain ito? Layunin ito na patuloy na patibayin ang pagiging mag-asawa. No? Kaya may co-host fellowship. Layunin ito na muli nating makita na ito isang magandang plano ng Diyos para sa tao. Layunin din ng gawain na ito, mga kapatid, na ating sariwain ang mga bagay na dapat nating ginagawa
para sa ating mga kanya-kanyang sariling asawa. Kaya, ang nakahain ko sa inyo ngayon, kainin nyo. Kainin nyo. Ang nakahain ko sa inyo ngayon ay juice at malagkit. Malagkit. No? Sinadya ko po yan, kahit pwede naman tayong bumili ng yema cake. No? Sinadya ko ngayon malagkit para maging siguro yan ang pagiging matibay, makapit, no? Na mag-asawa, no? Bilang mag-asawa, no? Napakalaga niyan. Hallelujah. Kaya kainin niyo po yung nakahain sa inyo. Galing pa po yan sa inyo? Masbate. Galing tayo sa Masbate. Malayo pang pinanggalingan mo. So, hallelujah. Simbolo yan ang malagkit na pagmamahalan. Alam niyo mga kapatid, mapalad po tayo na meron tayong ganitong gawain pang mag-asawahan. Sa mga bago pa lang mag-asawa, no? Sa mga bago pa lang mag-asawa, makakakuha kayo dito ng mga pagpapayo kung paano magiging matibay ang inyong pagiging mag-asawa. Testimony pa lang kanina, may mapupulot na kayo. No? Ano yung pwede nyo mapulot dun sa testimony? No? Pinagtitibay nilang ano lang pagsasama by prayer. No? Prayer. Hallelujah. Inaangkin nila na ang isa't isa ibigay ng Diyos sa kanila. Sabi yung testimony ni Mr. Lunor, hiniling ni Brother Dudong sa Diyos, Mr. Lunor. Hiniling mo. Kaya inaangkin nila na sila ibigay ng Diyos sa isa't isa. Gusto mo maging matibay ang inyong pagiging mag-asawa? Gusto nyo maging matatag ang inyong pagiging mag-asawa? Isipin nyo lagi, bigay siya ng Diyos sa iyo. Amen. No? Bigay siya ng Diyos sa iyo. Kaya, pagbigay ng Diyos, mabuti yun. Kung kahit sabi ko nga kanina pa lang, kung meron man tayong mga hindi ka-perfectuhan, dahil bigayan ng Diyos sa atin, tandaan mo, Stelis, kahit hindi ako perfecto, pero bigay ako ng Diyos sa iyo. Mabuti yun. Mabuti yun. Kahit na minsan rin nakataas yung kilay ko pag gano'n, bigay ako ng Diyos sa iyo. Mabuti pa kayo ng Diyos. Hallelujah. At ikaw din, ibigay ng Diyos sa akin. Hallelujah. Puri na Panginoon. Kaya mga bagong mag-asawahan, tandaan nyo, yung mga pagpapayo. No? Sabi ni Brother Ga, ang kanyang asawa ay mapanalangin. Laging binabanggit sa panalangin ng pamilya. Gusto nyo maging matibay ang inyong pagiging mag-asawa, di man perfecto, pero may pagkakasundo, may pagkakaayos, papagtibayin ng prayer. Amen? Sa mga medyo tumatagal na, medyo maharap na sa malalaking mga adjustment sa buhay ng asawa, makakabuha tayo dito ng mga katotohanan na magagamit natin sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. At sa mga matatagal ng mag-asawa, binigyan tayo ng ganitong gawain upang panaliwain o mapanatili ninyo ang matibay na relasyon hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yun yung kailangan natin eh. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang matapos ang kailanpaman. Pagpalangin yung pinananariwa ang pagmamahalan. Hallelujah. Nakakapanatili tayo nagmamahalan bilang mag-asawa, mag-partner hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hallelujah. Hanggang sa pagpabalik ng Panginoon. Kaya, titingnan natin, ano ba ang pagiging mag-asawa? What is marriage? Papaliwanag ko ito sa ilang mababaw na papapaliwanag upang maging sariwa sa atin. Alam natin ito, pero sabi ko nga, ang ganitong gawain ay panahon para mapanariwa natin
ang mga katotohanan, mga bagay na dapat nating ginagawa na kung minsan ay nakakalimutan na at napapagiwala na. So, ang pagiging mag-asawa ay napakabuting plano ng Diyos. Hindi tayo lang ang nag-isip nito, kundi Diyos mismo ang nag-isip nito para sa atin. No? Ito'y plano ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kapartner at kayo maging isa. No? Unity. Unite. No? Kaya sabi ng Bible sa Matthew chapter 19 verses, kaya nga hindi na sila dalawa. Tandaan po natin ang katotohanan ito, sa buhay mag-asawa, hindi na kayo dalawa. Iisa na kayo. No? Yan po yung mag-asawa. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tandaan po natin mga kapatid, sa pagiging mag-asawa ng bawat isa sa atin, ng mag-asawahan, mga kapatid, ito'y pagiging isa. Kaya hindi po tama kapag ang mag-asawa ay merong magkabukod ng mga pagpapasya. Merong mga magkabukod ng mga uri ng buhay. Hindi po tama. No? Kasi nga pinag-isa na eh. So, iisa. Ay, sabi nga doon, mga mag-asawa naman. Iisa ng laman. No? Pinakamalapit na ugnayan ay ang pagiging mag-asawa. No? Eh, hindi dapat magkaiba, hindi dapat magkalayo, hindi dapat maghiwalay. No? Yan ang mag-asawa. Kung pinagsama ng Diyos, hindi dapat papaghiwalayin ng tao. Plano ng Diyos, kaya hindi dapat na mapapaghiwalay. Bakit nakasama pa sa salitang ito yung huwag papaghiwalayin ng tao? Kasi meron pong mga mag-asawahan na dahil sa sinasabi ng iba, pinapakita ng iba, pamumuhay ng iba, naapektuhan ang pagiging mag-asawa niyo. Huwag kang paapekto sa iba. Huwag kayong paapekto sa iba. Kayo ang mag-asawa. Kayo lang ang mag-asawa. Hindi sila kasali. Walang ibang kasali. Then, tayong dalawa lang. Kaya hindi kayo pwedeng paapekto sa iba. Hindi dapat paapekto sa iba. Huwag pag-iwalayin ng tao. Ano mang gawa ng iba, huwag maka-apekto sa iba. Hallelujah. Dahil yan ay magandang plano ng Diyos. Kaya ang pagiging mag-asawa, ito'y nararapat na iniingatan, mga kapatid. Isang napakagandang regalo ng Diyos na may partner tayo sa isa't isa. No? Kaya ito'y nararapat na iniingatan. Hallelujah. Yung tinatawag na the sanctity of marriage sa buhay ng marami mag-asawahan ay napapabayaan na. Yung bang kabanalan, kaayusan, kagandahan ng pagiging mag-asawa sa maraming mga tao napapabayaan na ito. Kaya ito kuya, mapalad tayo na mayroon tayong ganitong mga napapakinggang mga gawain. Amen? Hallelujah. Hindi dapat napapabayaan yung kabanalan ng pagiging mag-asawa. Hindi bagat ng di ba? Lahat naman tayo doon kinasal na. No? Hindi bagat pag kinakasal, narinig natin, no? May mga sumpaang mga binibitawan. Yung mga sumpaan na hindi dapat na napapabayaan. May singsing, larawan ng walang putol na pagmamahalan. Larawan ng singsing, walang putol na pagmamahalan. Kaya hindi dapat napuputol ang pagmamahalan. Kabahagi yan sa tinatawag na sanctity of marriage. Iniingatan ito. No? Ando na sumpaan till death do us part hanggang sa kamatayan, sa kasaganaan at sa kagipitan. Hanggang sa kamatayan niya. No? Ito ay hindi dapat na nababago. Pero iba, bilis-bilis nilang binibitawan ang kanilang pagiging mag-asawa na walang halaga.
At nga ay, yung iba ay sa una-una lang maganda. Sa una-una lang masaya. Hindi dapat na gano'n. Lalo na tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Iniingatan natin ang kabanalan ng pagiging mag-asawa. Kung mayroong mga gano'n, sa una lang magaling. Pero pagdating ng oras, nakapabayaan na sila. Ito dapat mangyari sa akin. Pag hindi na nagkakaintindihan, sa pagtulog, magkatalikuran na, hindi na nag-uusap, hindi na nagpapadama hindi na nagpapadama ba ng kanilang pag-ibig. Sabi naman hindi magbabago, walang putol. Hallelujah. Yung salitang I love you, di ba? Lagi natin, nung nakaraan, mga pastorship, nabanggit ko na rin ito. Maraming mag-asawa, hindi na talaga nila nagagawang mag-I love you sa isa't isa. Para sa kanila, isang corny, napaka-corny na yan, hindi na dapat na napapamilyan para sa iba. Pero lahat mo nung manliligaw ka. Puro I love you, puro I love you. Lahat ng ano mo, I love you. Alis ka na lang, I love you. Darating ka, I love you. Magbibigay ka, I love you. Susundo ka, I love you. Puro I love you. Pero paglipas ng ilang panahon, wala na I love you. I love you pa rin ako, Mr. Yunis. 26 years na ako. At mag-I love you pa rin ako sa kanya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tulungan tayo ng Diyos na ito yung damdamin kay si Pana. Igalay ng Diyos talaga sa atin. Pagtulog, pag may problema, ang ginagawa ko, niyayapos ko ang asawa ko. Nag-uusap kami. Niyayapos ko siya. Hindi ako napayag na gabi, tutulog na kami, walang bibigyan. Hindi ako papayag na matatapos yung gabi na yun. Lalapit na. Kung hindi siya lalapit sa akin, hindi ako na lang lalapit. Hayapusin ko siya, uusap ka. Para yung problema ay hindi natagal. No? Kung may hindi pagkakaintindihan, napapagkasan yung agad. Hindi ba napapabayaan? Hindi napapabayaan mapawi yung kabanalan, kagandahan ng pagiging mag-asawa. Maraming mag-asawa gano'n. Pagdating ng oras, pag hindi na nagkaintindihan, yung breed ng asawa, yun ang pinag-iliskitan. Kaya pag naglalabas siya ng breed, mabutas ka kung mabutas ka. Samantalang dati, uy, love, yung break mo baga, ay nakalabas na, iikot mo. Pag nakita niya luma-luma na ang break, ay, bibilan niya ng bago. Di ngayon, lugard na. Wala ng garter. Pag nilalaban kasi, kung dikudong bras niya, galit na galit siya sa asawa niya. Galit din kayo yung mga breed nyo. Ay nako, pangluwag na yan. Alam na. Binabras yan ng nudo. Sa galit. Binabasin-basin. Mga kapatid, hallelujah. Yung sanctity of marriage, dinanatili natin. Hallelujah. Dahil kinikilala natin na bigay sila ng Diyos sa atin. Hindi dapat na mapapabayaan ang pagiging ng asawa. Mag-usap, pag may problema, pinag-uusapan. Hindi dinadaan sa walang tibo. Amen? Hallelujah. Diba dati, nung nanliligaw ka, hindi ka naman napayag na hindi ka kinikibo. No? Nililigawan ka pa, pag ikaw naman hindi ka kinakausap ng nanliligaw sa iyo, nagpapapansin ka rin naman. Alam ko, hindi ako nagpapansin na. Ang punto ko ito mga kapatid, yung damdamin ba na naramdaman ng una? Alam mo, pagdating sa pag-ibig, sabi ng Bible, ang pag-ibig, hindi dapat ito nagbabago. No? Ito'y nananatili, tingnan nyo, sa unang Corinto 13:13. Ang tatlong ito'y mananatili, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. At ang pinakadakila sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig, hindi dapat nagbabago.
Dami nating mga sumpaan nung una. Kahit naharangan ng sibat, nagpapatuloy. Tatawid ng ilang karagatan, aakyat ng maraming bundok para lamang mapatunayang mahal mo yung isang tao. Pero ngayon, gabundok lang na problema, puro reklamo. Gabundok lang na labada, puro reklamo ka na sa asawa mo. Hindi ganun, mga kapatid. Sanctity of marriage sa hirap at ginhawa. Kasama at nagmamahalan. Hallelujah. Ang sabi rito sa, tingnan natin yung mga pagtuturo at pagpapayo ng salita ng Diyos. Okay? Nagamitan natin ang salita ng Diyos upang mas lalong maging matibay ang mga pagpapayo na pwede natin mapakinggan. Ang sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 4, talatang 9 hanggang 12. No? Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12 ay may nakasulat na ganito. Two is better than one, because they have a good reward to their labor. No? Sabi ng Bible. Dalawa ay maigi kaysa sa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Verse 10, sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbabangon sa kanya. Kawawa daw yung walang magbabangon. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paano makapagpapainit ang isa na nag-iisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makalaban sa kanya. At ang panaling tatlong ikit ay hindi napapatid na madali. Tingnan niyo yung sabi dito ni Hari Solomon. Ito yung salitang may karunungan. No? Higit na mabuti ang dalawa kaysa isa. Ang tinutukoy dito, yung usapin ng pagiging mag-asawa. No? Isang mabuting bagay na may kapartner ka sa buhay. Sa panahon ay kayo mabuwan, may magtatayo sa iyo. Yun yung relasyon na dapat mayroon ng mag-asawa. No? Kung mayroong may nanghihina, may magpapalakas sa kanya. Ganito ba tayo, mga kapatid? O huwag mangyari yung hina na, tatapakan mo pa. Magpangunan, magpalakasan. Yung mag-asawa. No? Napakalaking bagay, sabi ni Haring Solomon, no? Kung mabuwan, ipapangon ng isang kanyang asawa. Ngunit sa aba niya, na nag-iisa, pagka siya nabuwan, walang magtatayo sa kanya. Pero may mga asawa na, mayroong mga mag-asawa na bagsak na yung isa, hindi may tinatayo. Hindi dapat mangyari ito sa atin, lalo na tayo, mga Kristyano, ng mga mag-asawa. Tayo mga couples for Christ. Amen, hallelujah. Tayo nagtutulungan pag may problema ang isa, ibinabangon, ibinatayo. No? Ganito tayo. Amen. Sabi ron, kung ang dalawa'y mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paano makapagpapainit ang isa na nag-iisa? Hindi lang ito literal na init. Kundi yung panahon na nalulumbay ka. Tabi mo asawa mo. Panahon na nalulungkot ka, mayroong maaliw sa'yo, mayroong magpapalakas sa'yo. Kaya ang mag-asawa, nag-aaliwan niya. Mga kapatid, ang mag-asawa ay nag-aaliwan. Pag naalam mong malungkot yung asawa mo, ay pasayahin mo. Amen. Pasayahin mo yung asawa mo. Malungkot na eh. Hallelujah. Kaya pasayahin ng asawa. Amen. Yes. Maraming bagay na makapagpapasaya sa asawa. Yung mga babae, ang bilis-bilis ng pasayahin. Kung gagawin lang ng mga lalaki, ang bilis-bilis pasayahin ng mga babae. Kahit nga kaunting regalo, kahit nga kaunting kasalubong, masaya na.
Bulaklak nga ng sitaw at ng bulaklak ng palaya. Masaya na. Amen. Kunting lambing ba? Nirabot mo rito. Lambingin ang mga asawa. Amen. Huwag yung lagi na lang asin ka, pagaling, tulong sa ita. Huwag lambingin. Kaya sabi rito, kung magkasama sila, may init nga sila. Ngunit paano makapagpapainit ang isa na nag-iisa? So, kailangan ito ng pagdadamayan. Pasayahin mo yung asawa mo. Pasiglahin mo yung asawa mo. Kaya, hallelujah. Mamaya, sige lang ni Mr. Eunice. Sabi ni Mr. Eunice, hindi ka mo nagre-regalo sa akin. Pag niya ka, nagre-regalo ako. Lumabas pa minsan-minsan. Muli niyo lamisan yung lagay mo sa labas. Kung kayo kumain sa labas. Hindi, totoo mga kapatid, kahit chami lang, kahit ruby lang, kahit pares lang. Pag may camera, pag alam mo na parang stress na yung basis ko ah. Halika, sumama ka sa akin. Hindi. Wala yung iba. Ngayon, may evening ngayon dito. Evening with my darling. Pasayahin mo, babae rin. Pasayahin mo rin mga asawa niya. Iba ang pagod, iba ang hirap. Tapos, yung pang mapahirap mo lamang, dami ko nila sa likod ay maghihapon na yun sa likod. Maghihapon na yun. Naglalambingan pa ba kayo? Amen. Mahalaga ito mga kapatid. Totoo talaga ito. Totoo ito. Nagpapakita ito ng pagiging mag-asawa yung pagkalambing. At nagbibigayan. Lalo na mga bata-bata pa. Dahil nagbibigayan niya. Mga bata-bata pa, nagbibigayan niya. Ewan ko yung mga. Hallelujah. Napagano na lang si brother dito. Asim na bata. Hallelujah. Yung iba kasi, kasama yan sa pagiging mag-asawa. Amen. Kasama yan sa pagiging mag-asawa. Pag ang mag-asawa hindi na nagbibigayan, no? Lalo't kaya nila, hindi sila nagbibigayan, maniwala kayo, may problema sila. May problema sila. Bilang mag-asawa, huwag maging madamot. Banal yan para sa Panginoon Diyos. Nanawan ba kayo? Banal yan sa Panginoon Diyos yung ginagawa ng mag-asawa. Basta't mag-asawa. Basta't mag-asawa. Banal yan sa Panginoon Diyos. Kaya, sabi nung meron daw mag-asawa pag nagbubulo kayo, gumawa tayo ng bagay na banal. Mahal, gumawa tayo ng bagay na banal. Hindi, magtatawanan tayo ito. Sa buhay mag-asawa, nakakatawanan lang. Amen? Hallelujah. Kaya, huwag maging madamot sa isa't isa. Hallelujah. At mga kapatid, mayroong pagiging matibay na relasyon kung laging magkasundo ang mag-asawa. Kung may problema, nag-uusap. Hindi pinapalipas ang maghapon na kayo magkagalit, walang inikan. Naku, hindi tama yun. No, hindi tama yun. Mahirap ang trabaho pag galit yung misis mo. Amen? Magalit ang hanap buhay pag magkagalit kayo mag-asawa. Malungkot pati ang buhay. Malungkot ang buhay, pati pagkain na mawala ng lasa. Pag magkagalit kayo mag-asawa, pati pagkain, nawawalan ng lasa. Kaya, hindi pinapabayaan ang pagiging mag-asawa.
Tandaan natin, ulitin ko yung word na asawa. Hindi dapat nagbabago. Hindi dapat nababawasan. Asawa pa rin yan. Dapat kahit na tumanda na, lumipas ng panahon, asawa pa rin yan. Hindi nababawasan ng sawa na. Sawa na lang. Pag inalis na yung sawa. Sawa na. Pag inalis pa yung S, nabawasan naman ang S, awa na. Awa na lang. Awa na lang yung natitira. Hindi dapat awa, pag-ibig. Ay pag inalis pa yung wa na. Sabi sa Bisaya ka rin, wa na. Ganun. Ay pag inalis pa yung W, puro reklamo na. Ano bang buhay na ito? Labang buhay ito. Ito dapat magiging. Tingnan natin ang pagiging mag-asawa mga Pasok ka siya. ano yan? Hallelujah. Dahil ni Diyos ang isang buhay na payapa, ang mag-asawa ng nakaisa, kasundo, pagmamahalan. Amen. Hallelujah. Ilagay natin sa tama. Mga kapatid, ilagay natin sa tama. Ano ba tama? Ano bang nauna? Manok o itlog? Itlog. Saan ang galing yung itlog? Sa manok. Saan galing yung manok? Itlog. Bakit balik-balik Tingnan natin ang katotohanan ng nilikha ng Diyos na unay si Adan. Naunay si Adan. Kaya, ang babae, ayon pa rin sa Bible, ay napapasama. Amen. Sabi ni Mr. Lino, kahit maliit si Gada dito, kunin niyo yun kunin niyo yung testimony niya. Kahit maliit si Gada dito, ay kasama ko. Amen. Hindi naman talagang totoo. No, hindi naman. Kahit mahirap ang buhay, kahit na ano man ang kalagayan natin, kung mayroong pagpapasakop ang isa't isa, mapanggitin natin ito, ating lalaki, meron siya dapat gawin. Tingnan nyo, ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 5, verse 21 to 25. Sabi rito na aklat ng Efeso, kapitulo 5, talatang 21 hanggang 25. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, sino babae? Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ng ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapat kung paano ang iglesia na sasabong ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. Sabi rito, ang mga babae pasakop sa mga kanya-kanyang mga asawa. Sabihin, respeto ito sa mga lalaki. Pag hindi pala na-respeto ang babae sa kanyang asawang lalaki, sumusuway siya sa Diyos. Tandaan niyo ito, mga hindi porque ako'y lalaki. Hindi dahil sa ako'y lalaki kung bakit ko ito sinasabi. Ang sabi rito, katulad ng kanyang pagpapasakot kay Kristo. Kaya pag ang babae di na nagpapasakot sa lalaki, sumusuway siya. Hindi lang niya nababali yung dangal ng lalaki bilang asawa, nababali pa niya ang utos ng Panginoon. Kaya mga babae, submit yourself sa inyong asawa. Kailangan ng submit. Yung mga lalaki naman, pakita nyo. Pakita natin. No? Pakita natin na dapat tayong yung yung tiwala talaga may bibigay sa atin. Yung talagang, yung pang, hindi lang tiwala yung ang punto mo yung maramdaman ng babae ng asawa natin na safe ako sa asawa ko. Kahit anong sabihin niya, susunod ako dahil nakikita ko, safe ako sa mga desisyon niya, safe ako sa mga gawa niya, sa mga plano niya, safe ako. Kaya, sakit ako sa iyo, my darling.
Kaya, dito nga, sabi pa rin dito, sa verse 25, mga lalaki, o pinakausap naman dito mga lalaki, kaya patas talagang salita ng Diyos eh. No? Patas talaga ito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, kaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Tingnan nyo, ganito naman, si Jesus, nakasinto pa rin kay Jesus, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Lahat ng kaya niyang gawin, lahat ng kaya niyang ibinigay niya para sa church. Ganito rin daw tayo mga lalaki, para naman sa ating mga asawang babae. Mahalin natin sila. Higit pa, nagpaspas ang pagmamahal natin sa ating sarili. No? Ang pang-ituon natin pagmamahal sa ating mga asawa. No? Yan yung kasama sa pagmamahal at pag-unawa, kasama sa pagmamahal at sakripisyo, kasama sa pagmamahal at pagtitiis. No? Kasama yan. Pag-aruga, pagkalinga, kasama yan. Dan sabi rito, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa. Kaya, palaman natin, mahal natin ang ating mga asawa. Iniingatan natin ang ating mga asawa. Amen ba, mga lalaki? Kung para sa akin, meron akong kaisipang ganito eh. Pag sinabing iniingatan ang kanyang asawa, minamahal ang kanyang asawa, ituring natin silang parang mapasaging Kristano. Na lagi mong papantayan, lagi mong iingatan, kung mahuhulog na, saguhin mo agad, parang siyang mapapasag. Ibig sabihin, sasakripisyo ka talaga para sa iyong asawa. Kikilos ka talaga. Kahit nahirapan ka, kahit napapagod ka, kahit nasasaktan ka, ibigin mo ang asawa. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo kung ganito, kung ang salitang ito ng Panginoon ay nasa buhay ng mag-asawa, pero silang matibay ng pagsasama. Ang babae, kaya magkasakot, ang lalaki naman, ginagawa ang lahat para nang makita niya, mahal niya ang kanyang asawa, walang problema. Kahit na mayroong kahirapan ng buhay, may pagsumupang buhay, tatawid at tatawid siya. Makakalampas siya. Amen? At napakahalaga na si Jesus ang sentro palagi ng ating buhay. Amen, mga kapatid. Ang sabi ng awit 127 verse 1. Awit 127 verse 1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ng bantay. Gusto ko dito yung malibang itayo ng Panginoon ang bahay. Sa mababaw na salin nga yan, malibang ang Panginoon ang magbuo ng bahay. No? Ibig sabihin yan, si Jesus ang dapat na sentro ng ating pong pagiging mag-asawa. Pamilyang tinuturo dyan, hindi literal na bahay. Pamilya. No? Si Jesus yung sentro. No? Sabi nga ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos na buong puso mo, maglakas mo na buong pag-isip mo na buong kaluluwa. Pag mahal mo ang Diyos, may tunay kang pag-ibig sa Diyos, magagawa mong mahalin ng totoo ang asawa. Mga kapatid, totoo yun. Pag si Jesus ang sentro, alam mo kung anong katuwiran, kalooban ng Diyos, sumusunod siya sa kanyang kalooban, magagawa ng mag-asawa ang magkaroon ng matibay at maayos na buhay. Makakapanatili sila. At ito maganda. Kapag ang mag-asawa ng magkasando, lalo na sa paglilingkod sa Diyos, may biyaya ang Panginoon. Kung natatandaan niyo yung saklat ng unang hari, yung mag-asawang ginamit ko nung minsan si Eliseo ay pumunta doon sa tahanan ng mag-asawa. Pagdating nila doon, ang ginawa ng babaeng Sunamita ay naganda ng lawisa, pinaganda ng silid, si Propeta at Eliseo. At pagdating doon ay nilagyan ng lahat ng pangangailangan kahit lingkod siya ng Diyos. No? Nagkasundo yung mag-asawa. Wala silang problema. Hindi sinabi ng lalaki na, tutulungan mo na naman yan, tao yan. No?
Tutulungan mo yan. Hindi naman natin kaano-ano yan. Wala silang kontrahan. Dahil sinabi ng babae, parang lingkod siya ng Diyos. Yung lalaki, sunod lang siya. Iginalam niya kung ano yung gustong gawin ng babae. Hindi sila nag-away. Hindi sila nagtalo. Alam niyo kung ano nangyari? Pinagpala sila. Ang punto rito, sa usapin, lalo na ng paglilingkod sa Diyos, kung mag-asawa ay magkasundo, pangbuhay sila ng tama at maayos, pagpapalaan sila ng Diyos. Yung babae yun, sa aklat ng unang hari, hindi ko lang nailista, yung babae Sunamita, nagkaroon ng anak. Nagkaroon ng anak. Pinagpala ng Diyos ng anak. No? Bakit? Meron kasi silang puso magkasundo ng mag-asawa. Hindi sinabi ng lalaki na, bahala ka, gawin mo kung ano gusto mong gawin. Basta gagawin ko kung ano gusto mong gawin. Parang sa Kristyanong buhay, sulit pa ka, kung sisimpa ka, basta ako hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi sila ganun, hindi sila iwalay. Magkasundo sila. Lalo na sa kalooban ng Panginoon, pinagpala sila. Nagkaroon sila ng anak, matagal na silang walang anak, nagkaroon ng anak. Nagkasakit yung anak, nakaranas ng liwala. Namatay yung anak, hinubay ng Panginoon. Mayroong mga pagpapalang darating. Mga kapatid, hallelujah. Sa ating buhay may pamilya. Basta si Jesus, ang sentro ng ating buhay, nagkakasundo tayo, nagkakaisa tayo, sa pamumuhay ng nakalulugod sa Diyos, may pagpapala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya ito ang hamon. Ito ang hamon. Hallelujah. Tayo pare-pares na mag-asawa para kay Kristo. Manatili po tayong namumuhay ayon sa kalooban ng Kristo. Amen? Ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan, mananatili tayong namumuhay bilang mga mag-asawa na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Darating ang pagpapala. Darating ang pagpapala. Darating ang pag-ilos ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang magiging mag-asawa ng Panginoon. Kaya mahalin mo ang partner mo na binigay sa'yo ng Diyos, mabuhay ng payapa, mabuhay ng tama na nakalulunod sa ating Panginoon. Talapakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yung po natin ang ating mga ulo sa mga sandali. Hallelujah. Hindi ako nananawagan ng altar po, pero sa pinaupuan mo ay meron kang pagkakataon para maggulay-gulay at makita natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin, lalo na sa ating mga buhay bilang mga mag-asawa. Kung may mga pagkukulang tayo, sa ating mga Panginoon, naiintindihan natin na hindi kalooban ng Diyos, surrender natin sa Panginoon. Kung nakikita naman natin na okay naman tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Basta ang hamon, mga kapatid, manatili tayo bilang mga mag-asawahan na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, na tiniwala sa Diyos, naniniwala na ang pagiging mag-asawa ay mabuting plano ng Diyos para sa atin. Kaya, kung may mga panahon na hindi natin napahalagahan ang isa't isa, nakita natin, may pagkukulang tayo, salamat, may pagkakataon pa para makabawi tayo. May pagkakataon pa para makabawi tayo. Kung may mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon para lalo maging mas maayos ang ating pagiging mag-asawa, gawin natin ito. Gawin natin ito. Huwag magpataasan, lalo magpakumbaba ang isa't isa. Hindi tayo mga perfecto, dapat magpatawad. Alalahanin natin, bigay ng Diyos ang isa't isa sa atin. Bilang mag-asawa, mahalin natin ang bigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kung may problema, may pagsulong, magpakatatag, huwag mag-iiwanan. Two is better than one. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya mantiling mag-asawa. Kung may problema, mag-usap. Kung may nangihina, halakasin. Sino ko nangihina? At kalakasan. Hindi nalalagot. Anubin.
Kung may 2 bigla, 3 bigla. Kaya makalat tayo, may asawa ka na, may anak ka pa. Hindi na kapatid ng lubid. Hindi basta-basta nakapatid ng lubid kung may 2 bigla o may 3 bigla. Ang sabi lang sa ng Diyos. Manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kaya so kung may pag-pray, ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah. Pwede tayo lumapit sa unahan. Nandito lang pag-pray kayo. Lahat ng mga kasawahan, ito rin yung pagkakataon tulad ng sinabi ko kanina na kung bakit may ganitong gawain upang araw-araw tumong kayo pinag-pray. Ito yung pagkakataon na hinihintay ko para personal, literal, ay pag-pray ko kayo upang yung spiritual na pagpapara sa mga isa. Diyos sa mabanal na nakapangyarihan sa lahat, ako ko'y nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo, sapagat nakikita ko po, Panginoon, ang mga sawangin mo na tinawag mo, pinigil mo, upang mabuhay ng naglilipod sa iyo, Panginoon. Pagkakain mo po sila sa kanila po mga pagsasama, Panginoon. Lord, alam po ang mga problema sa kanilang mga buhay ay bigyan mo po ng solusyon, Panginoon. Kung nakakaranas sila ng mga pagdudupay-pay pangihina sa usapin ng kanilang pagiging mga mag-asawa, Panginoon, alisin mo po ito sa kanila, palitan mo po ito ng matibay na ugnayan sa isa't isa. Kung mayroon pong mga nanghihinang pagmamahalan, patibayin mo ito sa kanila, Panginoon. Lord, dahil dalangin ng Diyos kung may mga pagsubok ng mga pinagdadaanan, sila iyong palakasin. Ang aking hiling, Panginoon, panatilihin mo po sila bigkis ng pag-ibig na galing sa iyo, Panginoon. Tulungan mo bawat isa, ikaw ang sentro ng kanila po mga buhay. Pagpalain mo sila sa kanilang pamumuhay bilang mga mag-asawa, Panginoon, ang kagalakan ng kanilang mga puso ay manatili sa kanilang Panginoon. Anakin ito ang mga pagpapalang kailangan nila sa kanilang pamumuhay araw-araw. Patibayin mo po ang mga relasyon, Panginoon. Hallelujah. Lord, maging matibay o Diyos ang pagmamahal ng bawat isa. At dahil dito, umaasa kami na makakakita po kami ng mga bagong mga pagpapala sa aming mga buhay. Bless mo po ang pamilya, Panginoon, ni Brother Ricky, Sister Daisy, pagpalain mo sila, ilang mga asawa, Panginoon, Lord, tulungan mo sila, ang mga bagay, ang hinihiling nila sa iyo, ikaw ang tumatagpo sa kanila. Ang hinihiling mo po, ang malusog nilang pagsasama, Panginoon, ang matibay nilang pagsasama. Pero din po, Panginoon, ang pamilya ni Brother Gal, Sister Annabel, ang kanilang pagiging mag-asawa. Hanain mo sila, Panginoon, aking dalangin o Diyos, lalo mong pagpalain ang kanilang buhay. Lord, pinakitaan mo na sila ng maraming mga pagpapala. Naniniwala ako, mayroon pa, Panginoon, may mga bagay na pang ipaparanas sa kanila. Lord, ikagagalak ng kanilang mga puso bilang mag-asawa. Pagpalain mo si Brother Dodo, Sister Leonor, pagpalain mo sila, Lord. Patuloy mo silang bigyan ng pag-alakan sa kanila po pagiging mag-asawa, Panginoon. Manatili ang pagkakasundo, pagkakaisa, Panginoon. Lord, at dahil dito, Panginoon, makakakita po sila ng mga bagong pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. May mga kahilingan sila na iyong diringgin dahil sila po'y magkakaisa. Pagpalain mo po, Panginoon, sila Brother Dino, ang Master Pride, pero pagpalain mo sila, aking dalangin at ang kanilang buhay, mag-asawa, Panginoon, ginabayan mo sila sa maraming taon ng kanilang mga buhay, magiging mag-asawa, Panginoon. Naniniwala po ako na marami ka pang magagawin sa kanila. Lord, papawiin mo ang mga bagay na nakakapaghatid ng kalumpayan sa kanilang mga puso. Papalitan mo ito ng kagalakan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hanapin ang kalakasan pisikal na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo sila ang kanyang buong pamilya sa bahayan. Tulungan mo sila, Brother Dino, Panginoon. Lord, pagpalain mo nga po, Panginoon. Sila, Brother Jonathan, Stefano, Panginoon. Ako po'y dumadalangin sa iyo na patuloy mong biyaya sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mong patibayin ang kanilang relasyon, kanilang ugnayan, makakita sila ng pagsulong ng kanilang pamilya. Lord, ang paglago ng kanilang pabuhayan, Panginoon, at paglago ng kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon.
Pagpalain mo sila, Panginoon, ng mga bagay na kailangan nila, physical, emotional, lalo na spiritual, Panginoon, ang kailangan nila. Patapuin mo sila, ipisin mo sila na yung pag-ibig na binigay mo na sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon na Diyos, Lord, nabuhay, Panginoon, na nagkaroon ka sa tayo rin. Yung biyayang nakabagan, naranasan po nila, Panginoon, aking Diyos, tulungan mo po, Diyos, sila Brother Jesus, Isaac, Panginoon, naranas ko sa kanilang biyaya na hindi pa nila naranasan, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos, na mabuting mga plano sa kanilang mga buhay. Lord, patuloy mo silang pagpalain ng kanilang pamilya. Akitaan mo sila ng mga dakilang bagay na hindi pa nila naranasan, Panginoon. Pagpapagtibayin mo ang kanilang pagiging mag-asawa, O Diyos. Hallelujah. Lord, tulungan mo sila ng mga bagay, O Diyos, na dapat iayos pa, Panginoon. Iayos mo po para sa kanila, Panginoon. Pasaganahin mo kanilang buhay, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila. Aking Diyos, pagpalain mo sila Brother Wilvin, Sister Pichi. Lord, hallelujah, nasa bagong hakbang sila ng kanilang pagiging mag-asawa. Lord, ang mga napakinggan nila mga pagpapayo ay pakinabangan po nila upang ang kanilang relasyon maging matibay, matatag o Diyos, at sila iyong pakatagumpayin, Panginoon. Lord, pagkapalain mo ang kanilang buhay, Diyos, dahil ito'y pangako mo, O Diyos, sa nagkakasundong puso, Panginoon, may biyaya kang ibibigay. Pagpalain mo, Panginoon, Lord, ang kanilang Panginoon. Pagpalain sa dami dito, sa kay, Panginoon, ang kanilang buhay, Lord, pagpalain mo sila. Papagtibayin mo ang kanilang pagsasama, Panginoon. Lord, pipisin mo sila lagi ng iyong pag-ibig, lagyan ng puso laging maunawain sa isa't isa, O Diyos, at makakita sila ng mga pagpapala, mga bagong bagay sa kanilang buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kapatid ko ito ngayong gabi, Panginoon. Kung mayroon po silang mga bagay na hinihiling sa iyo, Panginoon, Lord, ipagkaloob mo sa kanila. Ginagamit ko po ang authority na galing sa iyo. Ginagamit ko ang biyaya at kapanggaling ng pangalan ng Panginoon upang ang mga magkasawang ito ay bless ngayon pong gabi. Bless mo po sila in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Talapakan natin ang Panginoon. Panginoon Diyos, mga kapatid. So, kakabalik tayo sa ating mga upuan. Then, bigyan nyo man lang ng bulaklak yung mga asawa ninyo. Yung gabi. Hallelujah. Kahit bulaklak na hindi naman kamakalan. Ay makakapagpasaya nila. Yung mga bulaklak ng mga gusto nila.